Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, isang mapagpangalang araw po ang pinaabot po ng IPC at ang pamunuan nito. Kayo po ay malugod naming wine-welcome sa isa na naman po nating Islamic lecture sa araw na ito. Alhamdulillah, maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa pagbibigay po ng oras ang inyong panahon sa pagtitipong ito para sa paghahanap ng kaalaman at sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man tumahak sa landas ng paghahanap ng kaalaman ay gagawin niyang madali. Gagawin ni Allah na madali para sa kanya ang landas ng paraiso. Amin ya Allah. Ang sino naway tanggapin ng Allah ang ating mga pagtitipon na ito at gawing kapakinabangan para sa ating lahat. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala. At upang simulan ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na Quran ay inaanyayahan po natin ang ating kapatid na si Badruddin Wawa upang basahin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran. Brother, falyatafaddal mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. MashaAllah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair. Napakagandang pagbasa. Alhamdulillah, mashallah, tabarakalrahman. Maraming salamat. At ngayon naman po ay ating pakikinggan para sa pagbubukas ng ating programa ang ating mahal na ustad, Sheikh Faisal Abdul Jalil, para sa pambungad na pananalita para sa ating programa. Falyatafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa hafidhakumullahu jami'an ala kulli man hadara fi hadha al-hafl al-karim. فأود أن أذكركم بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال بلغوا anni walau ayah, rawahu al-Bukhari. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nais ko lamang iparating sa inyo ang pagbati na sana makamit natin dito sa mundo, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. At ganun din na nais kong iparating sa inyo
ang hadith ni Abdullah ibn Amr ibn al-As na sinabi niya na balighu anni walau ayah, sinabi ng propeta. Balighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. So, ang aking maipaparating sa inyo, paano magdadawa, paano gamitin yung oras sa pagdadawa. Kasi kahit na paano, ako ang nakakatanda sa inyo at ako ang nauna sa pagdadawa nito sa ano ba yan? Kasi estudyante pa ako sa University sa Madina ay nagdadawan ako. Di pa ako nakapasok ng kuliya, nagdadawan ako. At nabihasa na talaga ako sa pagdadawa. So ang aking pamamaraan ay hindi ako nawawala ng mga ano ba yan, yung mga pamphlets o di kaya mga card na para sa pagdadawa. Ngayon napakadali pa dahil nasa internet tayo, yung pag-share natin ng mga da'wa o mga muhadara dito sa internet ay nakikita natin. So yan lang ang aking maipambungad sa ating programa. At higit sa lahat mga kapatid, ang da'wa ay mas'uliyah likulli fard. Mas'uliyah, ibig sabihin ito ay obligado na iparating natin. Katulad ng sinabi ng propeta, iparating ninyo ako kahit na isang kalima. Isang salita lamang. So yun ang mga paparating natin kasi mayroon tayong nakikita na hindi mga Muslim. So napaparating natin sa kanila sa pamamagitan ng mga pamphlets o di kaya mga card o di kaya anong pagbibigay ng mga anumang bagay. So yan lang aking may bibigay sa niyo kasi pangbungad lang ako at sana buksan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng pagdadawa maisabuhay natin habang tayo ay nandito sa mundo at makakamit natin ang ajr o mga reward nito sa kabilang buhay. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Sheikh Faisal, sa inyong napakabuluhang paalala, Ustad, sa inyong alhamdulillah. Alhamdulillah, tayo po'y dadako na sa ating pagpapakilala sa ating unang tagapagsalita o lecturer sa hapon na ito. Itong ating lecturer na ito ay isang inspirasyon para sa mga balik Islam. Allahu Akbar. Dahil yung ipagpalit niya yung kanyang trabaho para ipagpalit niya ang trabaho niya, napakakanyang trabaho niya para sa pagdadawa o pag-iimbita sa mga kapatid natin, hindi pa mga Muslim, isang inspirasyon na sa ating mga balik Islam. Alhamdulillah, tabarakallah. Yung pagkakapunta niya o pagkaka-employ niya sa Islamic Presentation Committee at siya ay nagsaliksik na kaalaman at ito ay kanya namang nakamit. Alhamdulillah, tabarakallah, ay napakalaking inspirasyon sa mga balik Islam. Alhamdulillah. Isang huwarang ama. Alhamdulillah, ngayon ay siya ay assistant da'iyah ng Islamic Presentation Committee. Allahu Akbar. Ang ating kapatid na magbibigay ng kanyang lecture sa hapon na ito ay walang iba ang ating kapatid na si Akh Faisal Castillo Villanos. Falyatafaddal, mashkura kapatid. MashaAllah, jazakallah khairan sa iyo. Magandang introduction, brother Isa. Allahu Akbar. Jazakallah khairan, brother. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ang lahat ay tayo ay nagpapapuri sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanya lamang tayo dapat magpasalamat. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa kanya, sa lahat ng kanyang mga kapatid, salamat sa inyong pag-attend. Inshallah, ang paksa na ating tatalakayin sa pagkakataon na ito ay ang kahalagahan ng pagkakapatiran, no? Ang kahalagahan ng ating pagkakapatiran, no?
kapag napag-uusapan ang kapatiran, lalong-lalo natin sa ating mga Pilipino, no? Lalong-lalo na yung mga dating hindi pa mga Muslim, kapag ka mga usaping kapatiran, ang unang pumapasok sa atin ay yung pagkakaroon, pagiging kapatid o yung mga kapatid natin sa dugo o yung mga kapatid natin na halimbawa yung mga malalapit sa atin, nakakilala natin, yung mga itinuturing nating best friend, so o yung mga grupo o samahan na ating sinasamahan, no? Diyan naglalaro sa isip natin yung kapatiran kapag yan na napag-uusapan. Pero in general, sa usaping Islam, sa relihiyong Islam, kapag ka napag-uusapan ang tungkol sa kapatiran ay meron tayong tatlong uri ng kapatiran. Unang-una ay yung pagiging magkakapatid o pagkakapatiran ng sangkatauhan. Sapagkat lahat tayo ay nagmula sa iisang tao lamang. At ito ay kay Propeta Adam alayhi salam at sa kanyang asawa na kanyang naging asawa na si Hawa o si Eva, no? So lahat tayo ay magkakapatid. Ano man ang ating lahi, saan man tayo, Pilipino ka man, Indiano ka man, Arabo ka man, saan sulok ka man ng mundo, lahat tayo ay magkakapatid kay Adan at kay Eva. Yan ang hindi natin pwedeng mabago, no? Sapagkat yan ay itinatakot, nakatakda na sa atin, tayong lahat ng tao ay magkakapatid sa sangkatauhan. Pangalawa, na uri na pagkakapatiran ay ito yung magkakapatid sa dugo. No? Ito yung kapatid natin sa ating ama o sa ating ama at ina or maaring magkapatid sa ama lamang or magkapatid sa ina lamang. Sila yung naaalala natin. Kapag sinabing kapatiran, una pumapasok sa atin yung, siyempre, yung mga kapatid natin sa dugo. No? At pangatlo ay yung pagiging magkakapatid natin sa pananampalataya. At ito yung pinakamahalaga sa lahat ng kapatiran. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innamal mu'minuna ikhwa, fa-aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Ang tunay na magkakapatid, ay yung magkakapatid sa pananampalataya. Hindi niya sinabi na ang tunay na magkakapatid ay magkakapatid sa dugo o yung ang tunay na magkakapatid ay nagtuturing na mag-best friend kasi sa atin, no, sa Pilipino, sapagkat likas sa ating mga Pilipino na magturing ng isang kapatid na kahit hindi natin kadugo, no? Hindi niya sinabing ang tunay na magkakapatid ay yung magkakadugo sapagkat mayroong magkakapatid sa ama at sa ina, magkapatid sa ama, sa magulang pero hindi nagkakasundo. May mga magkakapatid, isa ang kanilang mga magulang, mayroon silang hindi pagkakasunduan. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na magkakapatid ay yung mga mananampalataya. Kayong mga Muslim, tayong mga Muslim, tayong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinag-isa niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa turo ng Islam. Pansinin niyo mga kapatid, kahit anong lahi mo, iba-iba tayo ng lingwahe. Pag tayo ay nananalangin, isang lingwahe ang ating binabanggit. Arabic, ang salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang salita na kung paano binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Pag tayo ay nananalangin, isa ang ating binibigkas. Kahit na magkakaiba tayo ng lingwahe. At lahat ng mga Muslim kapag nananalangin ay iisa ang direksyon na ating hinaharap. Sa isang direksyon, hindi tayo nakatagilid, nakatalikod, kundi nakaharap tayo lahat sa isang direksyon na ibinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan tayo pinag-isa ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang magkakapatid sa pananampalataya. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa fa-aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaya't kayong mga magkakapatid sa pananampalataya, kung mayroon kayong dalawang Muslim na hindi pag nagkakasundo, ay pagkasunduin niyo sila, pagbatiin niyo sila. No? Kung mayroon tayong mga kapatid na hindi nagkakasundo, nagkakaaway, pagkasunduin na natin sila, wag na natin katungan pa sila para lalong lumala yung laway, yung lumala yung kanilang pagtatalo o yung kanilang pag-aaway. Pagkasunduin natin sila,
kausapin natin yung ating kapatid. Huwag natin sasabihin pa doon sa kapatid, sabi ni brother, yung kaaway mo, masama raw ugali mo, ganyan, ganyan. Tapos pag nandun naman tayo sa kabila, ay ganun din na sasabihin natin, sabi ni brother, ganyan ka daw, masama ugali mo, kaya hindi kayo magkasundo. No, pagkasunduin natin sila, alang-alang sa Allah. Alang-alang sa Allah upang makuha natin o makamit natin ang kanyang awa at habag. No? Para ay gantipalaan yung tayo ng kanyang awa at habag. Ang mga mananampalataya, tayong mga Muslim ay dapat tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Hindi dapat tayo nag-aaway-away, hindi tayo dapat nagtatalo-talo. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man sa inyo ang tunay na mananampalataya o ganap na mananampalataya hanggat hindi nila ninanais o hindi nila ninanais sa inyong sarili, kung hindi nyo ninanais sa iyong kapatid, kung ano ang ninanais nyo sa inyong sarili. No? Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na magkakapatid, ang tunay na mananampalataya ay hinahangad niya. Kung ano yung hinahangad niya para sa kanyang sarili, ay hinahangad niya rin para sa kanyang kapatid. No? Sino ba naghahangad sa sarili niya ng masama para sa kanyang sarili? Lahat tayo ay naghahangad ng mabuti para sa ating sarili. Lahat tayo ay naghahangad ng mga bagay na makakabuti sa atin. No? So huwag tayong mainggit kung meron tayong mga kapatid na meron silang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanila. Matuwa tayo para sa kanila. Huwag tayong mainis kung yung bagay na gustong-gusto natin ay hindi natin makuha pero yung kapatid natin ay nakuha niya. No? Huwag nating hayaan yung sarili natin na magagalit tayo sa kapatid natin nang dahil lamang sa mga bagay na nakukuha niya, naaabot niya. No? Naging leader yung kapatid mo. Naging sa isang samahan. Tapos ikaw ay hindi naging leader. Ngayon nagagalit ka kasi hindi ikaw nakuha. Kasi iniisip mo mas magaling ka. Mas mabuti ka sa kanya. Mas magaling ka bumasa ng Quran. Mas marami kang kaalaman sa Islam. Sasabihin mo sa sarili, bakit siya naging leader at hindi ako? Tandaan natin. Si uh, si Abu Bakar Siddiq, nang siya yan tumayo sa sa harap ng mga sahaba, ano ang kanyang sinabi? Katotohanan, sabi niya, ako ay itinalaga bilang pinuno sa inyo, pero hindi nangangahulugan na ako ay mas magaling sa inyong lahat. Ang sabi niya, marami sa inyo mas magaling pa sa akin. Kaya kung ang ginagawa ko ay tama, ang sinasabi ko ay tama, ay sundin niyo. Ngunit kung ang ginagawa ko ay mali, ay ituwid ninyo ako. Ganun. Hindi dahil itinakda o naging leader yung kapatid mo ay siya ay mas magaling na sa'yo. Hindi ganun yun. Yan ay itinakda para sa kanya at yan ay amana sa kanya at mayroon siyang tungkulin para diyan. At mayroon siyang pananagutan diyan na dapat niyang gampanan. Mga kapatid sa pananampalataya, isa pa sa mahalaga sa ating pagkakapatiran ay kailangan ang magkakapatid, ang mananampalataya ay nagtutulungan. Kung mayroon tayong mga kapatid na nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Huwag tayong magdamot, huwag nating ipagkait sa kanya ang tulong, no? O bakit namin tutulungan? Bakit ko tutulungan yan? Hindi naman kita kilala o hindi naman kita kamag-anak o hindi naman kita kaano-ano. Ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo magtulungan. Alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtulungan kayo sa alang-alang sa pagkatakot nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَعُدْوَانِ. At sabi niya, huwag kayong magtulungan at huwag kayong magtulungan sa mga bagay na labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, kung ang kapatid natin ay nagkamali, gumagawa ng masama, ituwid natin, tulungan natin na ituwid siya. Ngunit, kung hindi pa rin siya sumusunod, hindi tayo nakikinig sa atin, ay pabayaan na natin siya. Baka mangyayari pa niyan, pati tayo ay madala sa kanyang mga ginagawang masama. Pwede tayong tumulong sa pamamagitan ng ating kakayahan. Ngunit kung hindi na natin kaya, sapagkat mas malakas at
malakas ang kanyang hatak mas malakas ang kanyang hatak sa paggawa ng kamalian, ay iwanan na natin. Hindi masamang umiwas upang tayo rin ay hindi mapahamak. Ngunit, tungkulin natin na tumulong hanggat kaya natin. Obligado na tayo ay tumulong sa ating kapatid hanggat kaya natin. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pagkakapatiran ay isa sa pinakamahalaga sa atin bilang mga Muslim. Isang pangyayari na minsan sinubok o sa totoong buhay. Ngayon sa totoong pangyayari, ibabahagi ko sa inyo isang pangyayari na sinubok ang ating pagiging kapatiran sa reliyong Islam, sa ating pananampalataya. Dalawang pangyayari na magkapareho ang sitwasyon pero magkaiba ang naging resulta. Ito yung gusto ko lamang ipakita sa inyo kung paano o gaano kahalaga ang kapatiran. Kung gaano na lagi natin kasama yung ating mga kapatid. May isa tayong kapatid na pumanaw, isang balik Islam. Allah yarhamu. Nawa ipatawarin siya ng Allah at papasukin siya sa pinakamataas na paraiso. Dumating ang pagkakataon ng kapatid natin na ito ay dati natin nakakasama. Ngunit dumating yung time na naging busy na at hindi na natin laging nakakasama at dumating yung panahon na siya ay pumanaw. Ngayon sinikap natin bilang kapatid sa pananampalataya, tayo nagsumikap na ibigay sa kanya yung nararapat sa kanya na libing sa pamamaraan ng Islam. Subalit, dahil sa matagal nating hindi siya nakasama, ay hindi siya nakapagbigay sa atin ng mga habilin o mga kailangan upang maibigay sa kanya yung kanyang paglibing o yung karapatan niya na siya ay mailibing sa pamamaraan ng Islam. At ginawa natin ang lahat sa pagsisikap ng ating mga kapatid ng Union of Bulik Islam, ng UBK, ngunit nanaig pa rin ang sapagkat ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga magulang ay hindi mga Muslim, siya ay hindi namin nakuha at hindi namin naibigay kung ano yung kanyang karapatan. At ang masakit sa lahat, sinikap na natin, ginawa na natin ang lahat, subalit yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama ay sila pa may ganang magtanim ng sama ng loob sa atin sapagkat hindi natin naibigay yung karapatan ng ating kapatid. Iyon ang unang sitwasyon. Hindi natin siya nakasama kaya wala tayong sapat na katibayan o mapapanghawakan para maibigay natin sa kanyang karapatan. Pangalawang pagkakataon, isa rin kapatid natin ang pumanaw, isang balik Islam na lagi nating nakakasama. At araw-araw niyang sinasabi sa atin na inshallah pag ako inamatay ay gusto ko nang mailibing dito sa Kuwait. Ayaw ko nang maiuwi pa sa Pilipinas. At dumating nga ang araw na iyon na siya ay pumanaw at siya ay namatay. Kaya tinandaan namin mga kapatid niya na lagi niyang kasama. Araw-araw, halos araw-araw namin siyang kasama. Yung kanyang sinabi na kapag siya ay namatay, ay siya ay dito na mailibing sa Kuwait. Kaya nung mga panahon na yun, na ililibing na siya, bagamat may mga pagsubok dahil siya ay mayroong pamilya na hindi mga Muslim na gusto siya maiuwi sa Pilipinas, ay hinumanap kami ng paraan, isang bagay na maaaring magawa namin. At alhamdulillah sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naibigay namin ang kanyang libing sapagkat mayroon siyang pamilya na Muslim na siyang nagbigay ng pag-asa sa amin at wisdom para siya ay mailibing sa pamamaraan ng Islam. Bagamat dumaan sa mahirap na sitwasyon, parang tinasabi nga nila, parang kang dumadaan sa butas ng karayom. Pero dahil sa maliit na pag-asa na ibinigay sa amin, dahil na rin sa pagmamahal namin bilang mga kapatid, 3 araw at 3 gabi na halos wala kaming tulog, na halos walang tulog ang ating mga kapatid, sinikap namin. Kahit na lagi sinasabihan na kami ng mga masasakit na salita ng ating mga ng kanyang pamilya, ay sinikap namin. Hindi namin inintindi sapagkat naaalala namin ang sinabi ng aming kapatid. At gusto namin bilang kapatiran kami, pinaramdam namin yung tunay na pagmamahal bilang magkapatid at pagpapahalaga sa aming mga kapatiran. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna ikhwa, sabi للمؤمن al-mu'minuna lil-mu'min
kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim habang kanya sinasabi ay minastra pa niya yung kanyang kamay ng ganito. Pinagsalikop niya yung kamay ay para sabi niyang gusali. Ang Muslim ay siya nagpapatibay sa bawat isa. Ang isang Muslim ay higit na mas malakas kung higit sa isa. Ang Muslim ay ang tatlong Muslim, ang higit sa dalawang Muslim, ang tatlong Muslim ay higit na mas malakas kaysa sa dalawang Muslim. Ang maraming sama-samang Muslim ay higit na mas malakas kapag mas marami na sama-sama. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sikapin natin na tayo magkasama-sama. Sikapin natin na tayo maging palaging nandiyan sa ating kapatiran. Huwag tayong imiwas. Huwag tayong magmatigas. Alisin na natin yung pride natin sa sarili natin na mas pinipili natin mag-isa sapagkat hindi natin gusto yung kapatid natin doon nakasama sa grupo na yan. Hindi natin gusto yung mga salita sa grupo na yan. Ang kapatiran, ang tunay na kapatiran ay nagsasama-sama sa lahat ng oras, sa hirap man yan o sa ginhawa. Yan ang itinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, nawa ay nakapagbigay ako ng kahit o paano na konting kaalaman, lalong-lalo na ang pagpapahalaga sa kapatiran bilang mga Muslim. Ang isang Muslim ay nararamdaman niya kapag ang isang Muslim na kapatid niya ay sasaktan o nasusugatan. Iyan ang kapatiran. At masaya ang isang Muslim kapag ang kapatid niya ay masaya rin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, jazakallahu khairan. Kapatid Faisal Villanos sa yung napakamamuluhang pagbabahagi ng inyong kaalaman, alhamdulillah, tungkol sa kapatiran ng Islam. Alhamdulillah, sa pagkakataong ito ay hindi natin papatagalin. Ang susunod na lecturer ay isa ring daya ng Islamic Presentation Committee at ang ating kapatid na si Sister Jihana Tawakkal Talingilan. Kapatid, pwede mo nang umpisa ng iyong paksa. Falyatafadal mashkur. Jazakallah khair, brother. Sa lahat, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Una sa lahat, pasalamatan natin ng Allah. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Naway ang kapayapaan, ang habag ng Allah, ang mga biyaya ng Allah ay mapasa ating propeta, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang may bahay, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat nating mga Muslim, mga balik Islam na nagsusumikap na tumahak sa tamang landas. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-rapat sambahin kundi si Allah, at ako'y sumasaksi na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ng Allah. Brothers and sisters, binabati ko kayong lahat. Naway ang kapayapaan ng habag ng Allah, ang mga biyaya ng Allah ay mapasa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So bago natin simulan ang ating pangunahing topic ko ngayon, napakahalagang pagnilanilayan muna natin ang dakilang biyaya at marangal na layunin ng pagtitipong ito, ang paghahanap ng kaalaman sa landas ng Islam. Sa Islam, ang paghahanap ng karunungan ay hindi lamang simpleng pagpapalawak sa kaisipan. Ito ay isang sagradong obligasyon at isang landas na umaakay sa tao patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tahakin ang isang landas upang humanap ng kaalaman,
padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala, padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang landas patungo sa paraiso. So, subhanallah, ang bawat sandali ng inyong pag-upo dito, brothers and sisters, pakikinig at pag-aaral ngayon ay naglalapit sa inyo sa awa at kapatawaran ng makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-abalahan din ang mga anghel tulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. At tunay na ang mga anghel ay naglalagay ng kanilang mga pakpak bilang pagpapatunay ng kasiyahan sa paghahanap ng kaalaman. Kaya naman, bago ko sisimulan yung aking topic ngayon, which is about sa ar-rifq, kabaitan, ay subhanallah, buksan natin ang ating isipan, ang ituwid muna natin ang ating mga layunin, yung niya natin, gawin nating tanging dahilan ito, ang reason ng pag-upo natin, pakikinig natin sa pagtitipon na ito, ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin nating tanging dahilan or dahil sa Allah ang ating pakikinig ngayong araw upang ang kalamang ito ay maging liwanag sa atin, sa ating mga puso at matubayan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang napili kong tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa kagandahang pag-uugali, which is ar-rifq sa Arabic, na ang ibig sabihin nito ay kabaitan. Ang rifq, kabaitan, kayumian, kahinahunan, kahinayan, kalumanayan, ay ang banayad na damdamin para sa iba at ang pagkilos ng mapitagan. Ganon din ang mabuting pag-uugali at ang pagkatao na may paggalang. Ang kabaitan ay isang saligang prinsipyo ng Islam. Ito ay panrelihiyong moral na tungkulin natin bilang mga Muslim, bilang mga balik Islam. Ang kabaitan ay hindi lamang maging mabait sa sangkatauhan, ngunit ganun din sa lahat ng mga nilikha at sa ating kapaligiran. Ang sabi ng Allah Azza wa Jal sa banal na Quran, khudil afwa, sa pinakamalapit nitong kahulugan, kunin o piliin mo ang daan ng pagpapatawad sa iba, o propeta, at itagubilin mo kung ano ang mabuti at lumayo ka sa mga mangmang, ibig sabihin, huwag silang patulan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru, muttafaqun alayh. Ang ibig sabihin, gawin ang mga bagay na madali at hindi mahirap at maging masaya at huwag magbanta. Ito ay napagkasundoan. Now, ang kabaitan at kahinahunan ay mga katangian na mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga mananampalatayang alipin. Dahil ang mga ito ay nagpapahinay at nagpapabanayad sa isang tao na nagpapalapit sa kanya sa ibang mga tao. Imagine, kung ang taong yan ay mabait, maraming magmamahal, maraming gustong mapalapit sa kanya. Now, bahagi ng pagiging makatuwiran at makadiyos, ang isang Muslim ay dapat na magpakita ng kabaitan at paggalang. Saan? Sa mga sumusunod. Magpakita ng kabaitan, pagiging magalang sa lahat ng mga tao, sa ating mga magulang, sa mga matatanda, sa mga taong may espesyal na pangangailangan, sa mga mahihirap like yung mga balo, mga ulila, walang nanay, walang tatay. Now, dapat na maging banayad, magalang at hindi dapat magaspang o nakakasugat yung mga salita. Okay? Kabilang sa pagiging mabait, lalong-lalo na ay sa ating mga magulang, birrul walidayni ihsana. Ang pagiging mapagmahal sa ating mga magulang.
Muslim ka man or hindi Muslim, ang iyong magulang, kailangan mo siyang pakitunguhan ng mabuti, kabaitan. Maging masunurin sa kanila, mangusap sa kanila ng marahan, at tuparin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan kung ito ay hindi nakakasira sa ating relihiyon. Lalong-lalo na sa mga matatanda, maging magalang, matulungin at mahinahon sa kanila. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laysa minna man lam yarham saghiruna wa yuwaqqir kabiruna. Rawahu Tirmidhi. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay hindi kabilang sa atin na hindi nagpapakita ng kabaitan sa ating mga bata at paggalang sa ating mga matatanda. Patungkol naman sa mga taong may espesyal na pangangailangan, dapat na ipakita ang dakilang pangangalaga sa pangkat na ito ng pamayanan. Punan ang kanilang mga pangangailangan, huwag saktan ang kanilang mga damdamin. Si Umar bin al-Khattab radiyallahu an, ang pangalawang khalifa ay nagpupunta bawat gabi sa bahay ng isang matandang biyuda upang maglinis ng kanyang bahay at magluto ng kanyang pagkain. Subhanallah, siya ang sa panakapanahunan na yon, ang pangalawang khalifa ng mga mananampalataya at ginagawa niya ito. So how about us? Paano tayo? Paano natin isa sa katuparan ang ganito? How about sa mga tagapagsilbi? Huwag silang bigyan ng sobrang trabaho na hindi nila makakaya, ibigay ang kanilang mga sahod. Ang mga katuroang Islamiko ay hinihimok ang isang Muslim na maging mabait, mapagparaya at maalalahanin sa mga karapatan ng bawat nilalang. Ito man ay sa dagat o sa lupa, ito man ay isang hayop o isang halaman. Isn't it amazing, sister, kung gaano kaganda yung ating relihiyon? Na hindi lamang tayo nagpapakita ng kabaitan sa mga nilalang, kundi sa lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapahayop o isang halaman, dahil bawat isang bagay sa sansinukob ay niluluwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala. At sa gayon, ang lahat ng mga bagay ay may ilang mga karapatan at ilang kabanalan. At ito ay tungkulin ng isang tao na bumuo ng mga ugnayan sa kanila at makitungo sa kanila ng may pagmamahal at kabaitan. Hanggang sa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na ang bundok ng Uhud, isang bundok sa Madina, ito ay mahal tayo at mahal natin ito. How about ang kabaitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang ating role model bilang mga mananampalataya sa relihiyong Islam? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mabait sa kanyang pakikitungo sa mga tao. Minsan ay may biduin na dumating sa kanya na humingi ng regalo. Yung biduin na to, siya ay pabastos na nangusap sa kanya. Now, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ngumiti sa kanya at binigyan niya ito ng 2 kamelyong karga ng mga pagkain at mga inumin. Takayalay, sister, sa panahon ngayon, may pabastos na hihingi sa'yo. Bibigyan mo ba? Common sense. Bakit ko ito bibigyan? Ang sama ng ugali, pabastos na humihingi. Pero ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay binigyan niya ito. Ganun kabait ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi niya tinitingnan yung taong yun. Ang tinitingnan niya ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Aisha radhiyallahu anha ay nagsalaysay tungkol sa kanyang kabaitan. Ma khaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman, rawahu Muslim. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, kung may 2 pagpipilian, ang sugo ng Allah, sabi ni Aisha radhiyallahu an, ay pinipili ang mas madali hanggat walang kasalanan na nakapaloob dito. So, nagtuturo ito sa atin na maging madali, ipagpadali ang mga, kung halimbawa mayroong hihingi ng tulong sa'yo, huwag mo nang pahirapan. Padaliin mo to dahil ito ang turo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patungkol naman sa mga hayop, paano naging mabait ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ang Islam ay nag-uutos sa mga Muslim na tratuhin ang mga hayop ng may habag at huwag silang abusuhin. Sa buong kasaysayan, ang mga Muslim ay nagtalaga ng waqf, handog, kaloob, regalo, donasyon para sa mga hayop. May mga pagkain na nakalagay sa mga sisidlan sa itaas ng mga minaret or tore para kainin ng ibon at para sa mga may sakit na hayop na magamot ito. May tao rin na sadyang itinalaga na maglinis sa lugar, katulad ng mga lugar ng mga hayop na ito, at siya ay binigyan ng pasahod para sa paglilinis na ito. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang riwaya, sinabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang babae ay pinarusahan dahil sa pusa na kanyang itinali. Hindi niya ito binigyan ng pagkain o tubig, o dili kaya'y pinakawalan na lamang upang ito ay makakain sa mga insekto sa lupa. Now, ang Propeta Muhammad SAW ay magiliw at mabait sa mga hayop. So imagine, ang hindi mo pagiging mabait sa hayop na umalis ka sa bahay, yung let's say yung pusa na ito, yung babaeng ito, iniwan niya yung pusa na hindi niya inisip na ito ba'y makakain or hindi. So dahil sa ginawa niya, siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang ibig sabihin nito, sister, ang Islam, hindi lamang ito nag-uutos na maging mabait sa sangkatauhan, bagkus inuutos ng Islam na maging mabait sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit yung pusa na ito ay binigyang importansya sa relihiyong Islam, how about kung ito ay tumutukoy sa sangkatauhan? Sister, are you with me? Naririnig niyo ba ako? Yes po, teacher. Yes, Opo, teacher. Yes, teacher. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiliw at mabait sa mga hayop. Madalas niyang ibinababa ang kanyang sisidlan upang makainom ang mga pusa dito, at siya ay may natatanging kabaitan sa mga hayop at mga kamelyo. Para sa kanya, sila ay mga kasamahan sa paglalakbay at sa digmaan. Ang mga kataga at pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay nagpapalinaw na ang pananakit at pagpapahirap sa mga walang depensang mga nilalang ay hindi lamang hindi katanggap-tanggap, ngunit ito rin ay mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong kalapastanganan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang pumatay ng tulad ng isang maya na walang dahilan at ito ay magsusumamo kay Allah sa araw ng pagkabuhay, sa araw ng paghuhukom, na magsasabi, O Panginoon, si Fulan ay pinatay ako ng walang dahilan at hindi niya ako pinatay ng anumang kabuluhanan. Anumang kabuluhanang may layunin. So dito nagpapahiwatig sa atin, sister, na tayo ay maging mabait, malumanay, hindi lamang nakafocus tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, ang pagiging mabait ang siyang isa sa mga gawain na kung saan naa-attract natin yung mga non-Muslim na sila'y mag-Muslim. Kahit sabihin mo dyan sambahin mo si Allah, siya lang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kung ang pag-uugali mo naman ay hindi nagre-reflect sa katuruan sa Islam, paano mo makukuha yung puso nila? Ang Quran at Sunnah ay nagtuturo sa atin na ingatan ang kapaligiran. Ang kapaligiran ay napakahalaga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nagbabala sa kanyang mga kasamahan mula sa pagdumi sa mga lilim na mga lugar, mga daanan, tubig at mga daanan ng tao, dahil ang mga ito ay nagiging sanhi ng pinsala sa iba nagagamit sa mga ito. Anong sabi ng Propeta Muhammad SAW? Imatatul ada anit tariq minal iman. Ang pag-alis daw ng mga nakapipinsalang bagay sa daan ay isang gawa ng pananampalataya. So kahit na napakaliit na gawain, subhanallah, kung ito ay ginawa mo
for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan ka ng Allah ng gantimpala dahil ito ay kabilang sa iman, pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay malinaw na nagbabawal sa pagputol ng mga punong kahoy at pagsira ng mga pananim kahit na sa mga panahon ng digmaan. Kinilala rin niya na ang mga likas na yaman ay hindi dapat pagsamantalahan or abusuhin. So, bago natin tapusin yung ating talakayan, mga kapatid, nawa ay baunin natin ngayong araw ang dalawang napakahalagang aral. Una, ang pagpapahalaga sa paghahanap ng kaalaman na nagbubukas ng daan patungo sa paraiso, at ikalawa, ang pagsasabuhay ng arif, ang kabaitan at kahinahunan na siyang palamuti ng isang tunay na mananampalataya. Simulan natin ang araw na ito ng may malambot na puso at may hangaring maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Bago ko tapusin ang lahat, subhanallah, meron tayong sisters dito. Inshaallah, nakausap po na sila at ready na sila inshaallah mag-convert si Joy Dungka at saka si Jessa Barcelona. So before that, gusto ko lang sabihin na ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon ng mga ritual. Ito ay isang kumpletong paraan ng pamumuhay na ibinigay ng nag-iisang tagapaglikha para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Now, kung meron pa dyan, kung ikaw ay nag-iisip tungkol sa kahulugan ng buhay o naghahanap ng tunay na kapayapaan sa iyong puso, ang Islam ay nag-aanyaya sa inyo tungkol sa katotohanan na nag-uugnay sa tao sa kanyang lumikha ng walang anumang tagapamagitan. Ang pinaka-pundasyon ng Islam ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa atin. Nagbigay ng ating buhay at siyang tanging karapat-dapat pag-alayan ng pagsamba. Malinaw na ipinahayag ito sa banal na Quran. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa, ang Allah ang ganap na nangangailangan ang lahat sa kanya, ngunit siya ay hindi nangangailangan sa kaninuman. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, at siya ay walang katulad. Wala kang maihambing sa kanya. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Jazakumullah khair. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. khairan. Jazakallahu khairan ya akhti. Hafizakallah. Maraming salamat sa iyong napakagandang pagbabahagi, sister. Mashallah, naway kapulutan ng aral ng iyong mga binahagi sa atin. Alhamdulillah. At sa puntong ito ay dadako na tayo po sa ating open forum. O ito yung pagkakataon natin upang may tanong ang inyong mga katanungan kaugnay sa mga natalakay ng ating dalawang lecturer, inshallah. So, inaanyahan namin po kayo na magpadala ng kanilang mga tanong sa comment box o sa chat box. Bigyan po natin tayo ng 5 minutes sa pagtatanong, inshallah. Siya nga pala, brother, Abu Rayyan, yung dalawang mag-embrace, kailangan pa-embracein mo na yan. Tama, paunahin na muna yun, inshallah. O, paunahin yan. Paunahin yan. Okay, si Joy Eileen, si Joy at saka si Jessa, si Sir Jessa at saka Joy, magsalita kayo, sister. Sister Joy at saka Jessa. Nakikinig kayo? Yes po, good afternoon. Doctor. Afternoon. Yeah, first time ko po itong nakinig sa teachings po ng Islam. And salamat po kasi naimbitahan po ako na mapakinggan at matutunan po yung mga bagay na dapat kong maisabuhay bilang isang tao, bilang nabubuhay sa mundo. And salamat po sa lahat ng
sa aral na natutunan ko ngayon na magsisilbing gabay sa thank you. Yun lamang. Okay, sino to sister? Sino to? Si Joy po. Joy ba ito? Si Joy. Yes How po. okay, Joy, steady ka lang Joy. How about si Jessa? Nasaan si Jessa? Yes po, teacher. Jessa. Yes, okay. po. Okay, so sino po ang magpapa-shahada po sa kanila? Ako na po ba or may magshashahada po dito? Ikaw na lang. Sa akin na lang. Sa ikaw natin sa kuan. Ikaw na lang, sister. Aburayan. Ikaw na lang, sister, ang magpasyahada. Inshallah. Okay. Okay, sister. So, handa na kayo, inshallah, no? Actually, nakausap po na kayo sa WhatsApp. Pwede magbukas kayo ng camera, sister, para makita namin kayo? Okay. Sure po. Okay. Si sister, Sister, taga saan yung mga dalawa na yan? dito po sila sa Kuwait po. Taga sa Pilipinas kasi yung pagkukuhan sa kanila, pagturo sa kanila kung nasaan. Halimbawa, hindi ko yung pagka-uwi sila, kailangan na mayroong mga Islamic center o di kaya mga ang maituro sa kanila kung sakali. Inshallah po, Ustads. Yeah. Okay. Sister Joy, saan ka sa Pilipinas, Sister Joy? Sa Cavite po ako. Mashallah. Okay ang Cavite kasi maraming mga Islamic center dyan. Alhamdulillah. Okay. How about si Sister Jessa? Saan ka sa Pilipinas, Sister? Sa Mindanao po, teacher. Saan sa Mindanao? Mindanao, Maramag po. Maramag? Bukidnon? Yes po. Yes po. Maramag Bukidnon. Mayroon din Islamic center dyan. Diyan sa may kuwan, Quezon. Okay po, Diyan sa may brother. Inshallah. Okay, Kung so sakaling makauwi kayo, Quezon, Municipality of Quezon. Yan sa Maramag, malapit sa Maramag. Isang sakay lang. So inshallah, Okay. Allah yahfadukum wa yuthabbitukum fil Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Okay na, so simulan na natin, inshallah. Handa na kayo, sisters? Handa na po. Okay, so itaas ninyo yung kamay ninyo like this. Si Sister Joy at saka si Jessa lang muna po yung mag-open ng mic para para po hindi natin maistorbo sila. Yala, Joy at saka si Jessa. Okay. Okay. Yala, sabayan niyo ako, Sister Jessa. Okay po. Okay po. Nakikita mo ako, Sister Jessa? You can raise your Yes, hand like po. this. Yala. Yes Okay, po. simulan natin. Yala, Bismillah. Bismillah. Ashhadu Ashhadu an la ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na karapat-rapat sambahin na karapat dapat sambahin kundi si Allah lamang. kundi si Allah lamang. At ako'y sumasaksi At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. ay sugo ng Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mashallah. Congratulations, Sister Joy at Lila Jessa. Welcome to Islam. Inshallah, Allah yuthabbitukum. Allah yuthabbitukum. After this, maligo kayo. Kayo balik Islam na inshallah. Magpapadala tayo ng hakiba, books para sa inyo. At nandito na kayo sa group. Magsisimula na kayo papasok sa klase inshallah. Maraming salamat. Jazakumullah khair. Okay, Ustaz, Salamat. pwede niya na. Yeah. So, mga kapatid, before tayo magkahiwa-hiwalay, mayroon lang akong paalala sa inyong dalawa na ang pagmumuslim ay hindi lang sa salita, kailangan gampanan ang pagka-muslim. At
kailangan hindi mawala yung dalawa. Kailangan sa dalawa. Unang-una, yung una, kailangan na si Jesus Christ ay maniwala kayo na hindi anak ng Diyos at saka hindi Diyos. Yan ang unang burahin sa ating kalooban. Pangalawa, pag-aralin niyo yung pamamaraan ng Islam. Sa Islam, yung mga babae, iisa lamang yan. Pag nakapag-asawa, hindi pwede maghanap ng ibang lalaki, ha? At sa pinagbabawalan kumain ng baboy, kung ano man ang mga bawal, ha? Yan ang pangalawang dapat na malaman niyo. Yung mga pamamaraan ng Islam, kailangan niyo gawin yan. Yung pagsasala, ha? Yes Kasi yan po. ang mga obligado ng kailangan niyang gawin ng isang Muslim. So, wala na tayo sigurong oras. So, inshallah ta'ala, ibalik natin kay Abu Rayyan ang microphone, inshallah. Sana panatiling kayo ng Allah sa kanyang religion. Inshallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan sa ating mahal na ustad sa kanyang mga paalaala. At mabruk din sa ating dalawang sister na ginabayan sa landas ng Allah. Inshallah. Inshallah. Sa reliyong Islam, alhamdulillah. Mga kapatid, ay sa pagkakataong ito ay tinatawagan natin bago tayo magumpisa sa question and answer. Tinatawagan natin ang ating kapatid na si presidente ng ating UBK, Union of Balik Islam ng Kuwait, para magbigay na kaunting pananalita sa puntong ito, inshallah. Bro Nasser Aleta, tinatawagan ka natin para magbigay ng kaunting pananalita. Falyatafaddal, mashkura. Bro Nasser? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapon po sa lahat, brothers and sisters, at sa ating taga-subaybay at taga-pakinig sa programang ito. Tabarak ar-Rahman, alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay para sa Allah lamang. Pagkatapos sa ilang panahon ay pinagkaloob muli sa atin ng pagkakataon ito na madagdagan muli ang ating kaalaman sa Islam. Ang pagbabalik sa ating Islamic lectures ay hindi lamang simple na pagpapatuloy sa isang programa. Ito ay paalaala na ang paghahanap ng kaalaman ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas makilala pa natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at mas mapabuti ang ating pagsamba at mas maisa sa buhay natin ang mabuting asal. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa Surah Zumar, na sinabi mo o Muhammad, sabihin mo o Muhammad, pagkapantay ba ang mga nakakaalam at ang mga hindi nakaalam? So, sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sino man ang tatahak sa isang landas upang maghanap ng kaalaman, padadaliin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanya ang landas tungo sa paraiso. So, ito kung bakit muling binuhay ng IPC at Union of Balik Islam ng Kuwait ang ating regular na lecture, hindi lamang upang makinig, kundi upang matuto, isabuhay at matutunan sa ating pamilya, sa mga kaibigan at sa kapwa Muslim. Naway maging simula ito mas matatag sa samahan, mas malalim pa na pananampalataya at mas aktibong pag-aaral sa Islam. So hinihikayat ko ang bawat isa na magiging regular ang pagdalo sa Zoom natin, inshallah. Magtanong kung may hindi naunawaan at isabuhay ang bawat aral sa ating natutunan. Huwag natin hayaang matapos ang ating pagkatuto sa loob lamang ng lecture. Ang tunay na bunga ng kaalaman ay makikita natin sa mabuting ugali, sa ating pagsamba at sa ating pagtungo sa kapwa.
Naway tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating pagsisikap, pagpalain natin ang pagpalain natin. Pagpalain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tagapagsalita at mga tagapangasiwa sa programang ito at tagapakinig. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Brother Nasser Aleta, ating UBK President. Alhamdulillah, sa pagkakataong ito ay mukhang wala pang naglagay ng tanong sa ating chat box. Naway mukhang malinaw na lumilinaw ang lecture sa araw na ito. Kaya sa pagkakataong ito, kasi ano rin ang ating oras, ay habang itatapusin na natin ang ating programa. At bago natin tapusin ito, ay hinihingan natin ng kaunting pananalita ang ating Ustadya na si Ustadya Halima Mantawil para magbigay ng closing remarks sa ating okasyon na ito, sa ating pagtitipon na ito. Kaya tinatawagan po natin ang ating Ustadya, si Ustadya Halima Mantawil. Falyatafaddal, maskura. Paumanin po, hindi po siya makakapagsalita. Hindi po siya makakapagsalita kasi nasa ospital po siya. Mayroon siyang hospital. Sa ospital siya ngayon, nagbabantay. Sige po. Ipa-close yung debate mo na lang sa ibang mga ustadya natin. Kung ibang mga ustadya natin, pwede po mag-close ng ating programa sa hapon na ito. Kung wala nang mag-close, ikaw na lang mag-close, Brother Isa. Alhamdulillah. Okay, nandito na po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Unang-una, ipapasalamat tayo sa lahat ng tagapagsalita at nag-lecture at organizer itong Islamic Presentation Committee, at higit sa lahat sa bawat isa sa inyo na nakisa sa online Islamic lecture na ito. Naway kapulutan natin ng magandang aral. At inshallah, naway maisabuhay natin ang mga aral na ating napakinggan. Ipalaganap ang kabutihan sa ating pamilya at komunidad, inshallah. Hanggang sa muli, naway pagpalain tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at patuloy tayong gabayan sa tuwid na landas. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.